We give thanks to thee for thy great glory. O Lord, King heavenly God the Father Almighty, follow the only begotten Son, Jesus Christ, and the Holy Spirit. O Lord God, Lamb of God, Son of the Father, who takest away the sin of the world, have mercy on us, thou who takest away the sins of the world. Luwalhati sa Panginoon Diyos, luwalhati sa mapangyarihan Diyos na nagbibigay liwanag at sa sangkatauhay kapayapaan. Ito po ang pasimula natin sa ating tema dito sa Light of Orthodoxy, liwanag ng katotohanan. At ating pong bibigyan ng inspirasyon ang ating mga tagapanood, ating mga tagapakinig sa programa Light of Orthodoxy sa magitan po ng ating mga quotations from the saints and church fathers. Marami pong mga Bible scholars na nakakita na at nagko-quote ng mga scholarly written na mga interpretation tungkol sa verses ng Biblia. Meron din po tayong makikita mga interpretation ng mga saints sa bawat bersikulo ng Biblia. At yung ibabahagi natin susunod nating segment sa ating programa. Sa ngayon po, bibigyan po namin kayo ng mga quotations galing po sa mga saints and church fathers tungkol naman sa mga virtues, cultivation ng virtues, the acquisition of the Holy Spirit, yung mga practical bang inspiration. Para tayong mga nagbabasa ng Bible ay ikangay magkaroon pa ng liwanag, matibay at matatag na pananalig sa Diyos, sa ating Panginoong Kristo ng tagapagligtas, sa gabay ng Holy Spirit, at paano natin ito maisabuhay. Paano natin ma-experience. Meron po sinulat si Blessed Augustine of Hippo, 4th century yan, 5th century, tungkol sa astrology. At yan ang maganda. Anyone who believes that our loving God would give power to stars in order to direct and govern our lives offends God's justice and love. Sino man naniniwala na ang Diyos ay nagbigay ng kapangyarihan daw sa mga bituin, sa buwan, ay ito ay kasuklam-suklam sa harap ng Diyos na nagbibigay sa atin ng tunay na kapangyarihan at grasya upang tayo mamuhay na may pag-ibig at katarungan. Napakaganda yon. Kayong mga naniniwala sa horoscope, abay, tanggalin na po niyan. Iyan po, yung mga nagbubulid. Iyan yung mga naghahatid para ang mga tao, mga Kristiyano, maging biktima ng pagsamba sa Diyos-Diyosan. Yung pumbuwan at mga bituin ay nilikha po ng Diyos para sa kabutihan ng tao. Pero hindi po para ang tao ay maniwala sa hula na ito ang pinagmumula ng kapangyarihan ng Diyos. Wala po. Ang grasya po ng Diyos na kaloob natin Panginoong Kristo, the grace and truth ay nagmumula po sa ating Panginoong Kristo. So that yung ating kapalaran ay walang iba kundi ang makibahagi ng kalikasan ni Kristo bilang Diyos sa magitan ng pagtanggap ng kanyang grasya. Hindi po ayon sa hula na dapat mong pambayaran. Mga hula ng horoscope, ang mangyayari sa iyo, na inuhula naman yan dahil sa pag-inog ng buwan at bituin. Wala po yan. Yan po yung nilikha ng Diyos para sa kabutihan ng tao. Hindi para maging alipin ng tao na mapaniwala doon sa mga iniidolo na mga manghuhula. Na yan po naman ay nilikha ng Diyos. Yan po ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Mali po yan. Yung buwan at bituin ang parang dinidiyos na ngayon. Yan po yung mga tungkol sa astrology, horoscope. Yan po ang pinagbabawal. Yan po ang pagsamba sa Diyos-Diyosan. Okay? Pero yung mga po nagsabi nito ng katotohanan katulad ni Prophet Daniel. Yan po. Yan po yung mga saint. Anong sabi nila?
No wise men, enchanters, magicians, or astrologers can show to the king Nebuchadnezzar the mystery which he has asked, but only God in heaven who reveals all mysteries. So yung creator po ng mga ah, bituin at buwan, yan po ang atin dapat paniwalaan. Hindi po yung nilikha ng Diyos. Katulad po ng mga araw, hindi po yung dapat sambahin. Hindi po Diyos yan. Nilikha po yan ng Diyos eh. Ang buwan, nilikha po ng Diyos mula sa wala, kaya hindi po dapat sambahin ang buwan. Okay, ang bituin, nilikha po ng Diyos, kaya ang bituin hindi po nagtataglay ng divine nature. Nilikha po yan mula sa wala. Ang Diyos po ang lumikha at siya po lang ang dapat sambahin. Kaya yung sinasabi ni Prophet Daniel doon sa Old Testament, abay makahulugan po yan. At yan ay very relevant sa ating kapanahunan na sabing tayo Kristiyano, tayo Katoliko, pero bakit marami pa rin nagpapahula dyan sa Quiapo, sa Baclaran, saan pa? Kung saan pa naman may mga churches, yung iba sabi magsisimba. Pero bago magsimba, nagpapahula muna. Ha? Kaya pagkatapos ng simba, dadaan na naman sa panghula. At madaming binibilit, binebenta dyan kung ano-ano. Ay pag nagsimba po kayo, tama na po yun. Kaya ngayon, tunay na Diyos na dapat sambahin. Okay, susunod po natin, Saint Gregory of Nyssa, na sinulat nito, nabuhay siya ng panahong, anong taon yan? 395 AD. Kita ninyo po, hindi po tayo pinabayaan ng Panginoon Kristo. Bagamat ang apostoles ay tapat na nagpahayag ng mabuting balita ng kaligtasan, sila inusig, pinatay, abay sila po naman ay nagbahagi ng aral ng Panginoon Kristo sa mga tapat na Kristiyano, generations unto generations. At ito po ang panahon ng 4th century, Saint Gregory of Nyssa na nagsulat po ng year 300, anong taon yon? 95, naisulat na po niya ang mga kabalisahan ng tao na nababalot ng paniniwala sa astrology. Ganito po naman kanyang sinabi, if we are but instruments of heavenly rotation, then we do not have free will. And if man loses freedom, he loses everything. Ayan po. Kaya nga po tayo rin mga tao nilikha rin ng Diyos, pero ayon po sa kanyang larawan at tuwangis, hindi po tayo nilikha mula sa katulad ng pagkalikha sa buwan at bituin. Nilikha po tayo mula sa alabok at ang tao ay binigyan ng hininga ng Diyos, binigyan ng buhay. Balik tayo sa Saint Gregory. Importante po yon. Saint Gregory of Nyssa, kung tayo man ay instruments ng heavenly rotation, kumbaga tayo lang ay nilikhang instrumento, then wala tayong free will. Ayun nga po yung we are created in the image and likeness of God. At ang image of God na binigay sa atin, ang tayo likhain, walang iba kundi free will. Malaya po tayo. Hindi tayo alipin. Tayo'y malaya. At kung tayo po ikaw'y malaya, meron po tayong tinatawag na kalayaan, may kabutihan magagawa. At pwede tayo makaiwas sa kasamaan. Malaya tayo, pwede sumampalataya, pwede hindi sumampalataya. Diyos pa rin siya, hindi mawawala. Pwede tayong ikaw'y maniwala, tayo'y magmahal o hindi magmahal. Free will pa rin yan. Pero yun nga po maganda yung pong free will na tayo created in the image of God, hindi tayo instrumento na parang robot na dipindot. Katulad ng ginagawa po ni Chris, isang pindot lang sa computer, yung mouse. Mabuti pa yung mouse, walang freedom. Pero tao po may freedom. Tayo po lumilikha ng computer, di ba? Pero dapat yung mga kabuti, gagawin natin mga kabuti. And then, balik tayo doon. Kung wala po tayong free will, and then wala tayo ng anuman. Wala ng life everlasting. There is no heaven. There is no hell. Kasi walang free will. And because of may free will, may heaven,
para sa mga tapat na sumampalataya sa Diyos at nagmahal sa Diyos at sa kapwa. At may kaparusahan naman yung mga sumuway sa kalooban ng Diyos at gumawa ng masama. Ganun lang po yan. Yan ang free will. Pero hindi po tayo katulad ng mga instrumento na hindi nag-iisip at walang pakiramdam. Yan ang maganda po sa tao. May free will. Kaya may press freedom tayo, may religious freedom tayo, may freedom to life. At may freedom ano pa? Ha? Ano pang freedom natin? Para sa ating paglalakbay, transportation. Ayan, kailangan natin yan. Communication, freedom, basic freedom yan. Siya maganda sinabi ni St. Greg of Nyssa, kayo po kayo matatakot sa mga hula-hula na huwag kayong magbibiyahing ganyan-ganyan, huwag kayong sasakay ng ganyan. Bay, wala po yan, wala yan. Importante may pananalig kayo at kayo mayroong guardian angel. Okay? Patuloy natin. Si Metropolitan Philaret of Moscow. Yun yung nagsulat po ng panahon 1903. Ang buhay niya, nabuhay sa daigdig, 1903-1985. Beloved of Christ, the Father is crucifying love. The Son is crucified love. The Holy Spirit is the invincible love of the cross. Yan, Holy Trinity pa rin, yung pag-ibig ng Diyos, ano? Yung tatlong persona nagkakaisa sa pagmamahalan, nagkakaisa sa pag-ibig. Ika nga, iyan pong one divine nature, pag-ibig. Ang tatlong tao, iisang nature, human nature, pero magkakaibang iniisip, magkakaiba ang damdamin. Kaya nawawala po yung pag-ibig. Ang minsan, away-away na nga sa mag-asawa, lalaki, babae, tapos isang anak. Tatlong tao yan, isang nature, human nature. Pero individually, kanya-kanya pong free will. Ito pong ating tinutukoy na Ama, Anak, Espiritu Santo, tatlong persona, isang Diyos, iisa po ang divine will. Iisa po ang kanilang tinatawag na nature, divinity, at sila po'y nagkakaisa. Bagamat tatlo po ang binabanggit, Ama, Anak, at Espiritu Santo, isa po ang kanilang kalikasan. Sa tao po ay iba. Mag-asawa lang, parehong tao yan, human nature, at yung may anak siyang isa, di tatlong tao yan, tatlong individuals, pero yung kanilang pag-ibig ay hindi po ganap. Bakit? Magkakaiba pong iniisip, magkakaibang pakiramdam, magkakaiba ang pamamaraan sa kanilang pamumuhay. Samantalang tatlong persona, isang Diyos, iisa po ang divine nature at iisa po ang kanilang isinasabuhay, iisa ang kanilang damdaming pag-ibig. The indwelling of love, Father, Son, Holy Spirit. Okay? Next po natin sa ating paalaala, Saint Basil the Great. Sumulat po siya ng taon 379 AD. Nabuhay siya ng 4th century. Ano sinabi ni Saint Basil? Siya po yung unang gumawa ng ikangay tugon, na practical response ng mga church leaders para sa mga persecuted Christians. Siya pong una nagtayo ng hospital, nagpatayo ng mga orphanage. Yan po Saint Basil. Marami po napatayo yan ng mga churches. The Holy Spirit is present completely in every human person. He is everywhere whole and shared without being divided, according to what we can give as human beings. We participate in the Spirit. Napakaganda po yan. Kasi lahat po na mananampalatay, bahagi ng katawan ni Kristo. The body of Christ is the Holy Church. At ikangay, bawat po mananampalataya ay may naitutulong sa kabutihan ng kapwa para sa kalwalhatian ng Diyos. Yan po importante. Bagamat may mga bawat isa rin po ay nagkakamali, nagkakasala, pero bawat isa po na may nagmamalasakitan, ipinagdarasal, pinalahanan nagkakamali, nagsisisi, nagpapatawad. Ganun po talaga ang church.
Kasi nasa proseso po tayo ng deification. Yung isang buhay natin sa daigdig ay laging patuloy na proseso ng renewal, regeneration, deification. Nasa proseso po tayo sa loob ng church ng purification, illumination, and deification. Ayan, yan sinasabi ni Saint Basil the Great. Kaya bawat isa po ay mahalaga. Mahalin natin ang ating kapwa. Okay. Si Saint Irenaeus of Lyon, sabi naman niya ng taon 202 AD, na isulat niya ito. Napakaganda ng mga inspirasyon ng mga church fathers. Ha? Where the church is, the Spirit of God is. And where the Spirit of God is, the church is. With every grace, the Spirit of God is truth. Ay, tungkol din po yan, sinasabi ni Saint Irenaeus patungkol po sa banal na iglesia, which is the body of Christ. So, yung mga member po ng iglesia ng Panginoong Kristo ay nagsimula po ng panahon natin Panginoong Kristo. Mula po nang siya isilang sa kanyang incarnation, isilang ni Birhen Maria sa Bethlehem, yan po yung members of the body of Christ. At maging mga sa Old Testament po, yung mga propeta na tumanggap ng grace of God, which is the Holy Spirit, yan din po yung bahagi ng katawan ni Kristo, the church, ang banal na iglesia. So that yung mga iglesyang tinatayo po ng tao ay hindi na po dapat maitayo yan, maliban sa naitayo na natin Panginoong Kristo. Sapagat tunay na iglesia ay katawan ni Kristo. At ang mga miyembro ng katawan ni Kristo noon, ngayon, ay yung po mga propeta, yan po mga apostoles, at yan yung mga saints sa New Testament. Katulad po ni Saint Irenaeus of Lyon, na nagpapaalala sa atin na kung saan ang Espiritu ay naroon ang Diyos, at ang banal na Espiritu ang nagpapabanal sa atin, at tayo'y pinagbubuklod sa magitan ng Espiritu ng Diyos, buklod sa pag-ibig sa loob ng banal na iglesia na yan ang katawan ni Kristo. Kaya mga religious organization po na tinatawag na churches ay sana po ma-realize nila na dapat member pa rin yung mga original na mga early Christians na yan po ang nagpatuloy na mangaral ng banal na Biblia, at ngayon ay nababanggit po sa atin programa ang kanilang interpretasyon sa Biblia na napakalalim po at napakalawak. Hindi po limitado, walang diskriminasyon. Ang tunay na iglesia na katawan ni Kristo noon, ngayon at magpakailanman. Ayan po yung mga naniniwala sa aral ng mga banal, ng mga saints. At yan din po ang mga ikangay nagdiriwang ng kadakilaan ng pananampalataya at pag-ibig ng mga saints kung sila nabubuhay pa sa digdig. Kaya pinagpipiesta yan. Yan yung mga saints. At yan yung mga pinapaalaala sa atin dito po sa Light of Orthodoxy. Okay, balikan natin muna sa ating break ang communion muna. At ating tapusin ito and then magkuhan tayo, isang break muna. Okay? At communion hymn. Pagkatapos nito kay Saint Irenaeus of Lyon ang communion hymn. Have received the heavenly Spirit, we now have found the true faith by our worshiping the undivided Trinity who has saved us, save us. Nasilayan namin ang liwanag, ang tunay na kaliwanagan at tinanggap ang makalangit na Espiritu. Natagpuan namin ang tunay na pananampalataya sa pagsamba sa banal na Trinidad na nagligtas sa atin. Orthodoxy, liwanag ng katotohanan, this Father Philemon saying, the grace of our Lord Jesus Christ
and the love of God the Father, and the communion of the Holy Spirit be with you all. Amen.